Okay, isa uling magandang araw sa lahat ng manonood dito sa aking channel, sa ating Tito Tutorial channel. So, again, eto na naman si Tito Al para sa isang edisyon ng ating forecasting series. So, ngayon, ang pag-uusapan natin or ang ituturo ko ngayon is about associative forecasting method. Okay? Ano nga ba si associative forecast method? Yun ang itatakal natin maya-maya. Okay? Okay. So, balikan natin si PT Call Center. Pero medyo naiba yung kwento natin, okay? So, si project manager daw wanted to know if there is a relationship. Gusto niya malaman merong bang existing na relationship, sana all, between the number of calls that their company received for the past months and the respective satisfaction rating that the company also received. So, tinitingnan niya kung may relationship daw yung dami ng tawag sa company nila at yung rating ng mga clients nila, whether satisfied ba sila or dissatisfied dun sa services nila. Okay? So, ang meron tayong data is for the past consecutive periods ulit. Okay? So, pag tinignan natin yung table, makikita natin na nandun na naman yung period. So, we have 10 periods there. Tapos, meron tayong actual calls, which is in thousand. Again, emphasis on in thousand. So, kung nakita natin na 2.5 yung calls sa period 1, so that means 2,500 calls. Now, doon sa susunod na column, ang makikita natin dyan is the level of customer satisfaction. So, ibig sabihin, ang level of satisfaction nila for period 1 is 4.62. So, that is, pag tinignan natin yung legend natin, it ranges from 1 disappointed to 5 delighted. So, 4.65, that would be between satisfied to delighted. Or, pag in-apply natin yung tinatawag nating Likert scale, so, papalo siya ng verbal interpretation na delighted. Now, again, gustong malaman ni project manager, merong bang existing relationship or what kind of a relationship merong si actual calls at si level of customer satisfaction. Okay? Una, titignan kung may relationship ba. Tapos, anong klaseng relationship? Mag-on ba? MU or mag-on din naman yon, or baka naman walang label. Okay? So, check natin yan. Okay, tatakal natin. What are those relationship? Okay? And then we will try, our aim is to find out if a relationship exists, how strong is that relationship, and what kind of relationship is that. Okay? Now, normally guys, pag sinabi nating associative forecasting method, so, different siya sa time series model. So, ano nga ba yung time series model? Yan yung na-discuss ko on the first 4 parts. So, si naive model, si weighted, si moving average, si weighted moving average, kasama na rin si smoothing constant. Okay? So, yun yung mga time series model. Now, pag sa associative forecasting model, it considers other variables na pwede nating i-associate sa sales. Usually, ina-associate yan sa sales, lalo na kung in business terms. Hindi to kasi, hindi sales yung pinagbabasihan natin doon sa example, wherein number of calls saka customer satisfaction. Pero kung sa sales, yung other variables na gagamitin natin, na i-associate natin sa sales, okay, para ma-forecast natin. Example na lang, pwedeng advertising expense. Kumbaga, the more ba tayong gumagastos for advertising the product, tumataas yung sales, or pag binababaan natin yung advertising, mas doon pumapalo yung sales natin. So, pwede rin foot traffic. Sa ilang tao na dumadaan sa isang lugar, mas mataas ang sales, at ilang mga tao ang dumadaan pagka mababa yung sales. Okay? Pwede rin competitors data. It's either pag mataas ba ang advertising expense ni competitor, bababa yung sales natin, or
pagka mas maraming distribution channel si competitor, mas mababa yung sales natin. Parang ganun. So, in-associate natin siya. And another example is yung economic standing ng country. Pagka nasa third world ba, mababa ang sales, pero pagka nasa maunlad na bansa, mas mataas ba ang sales natin doon. So yun, ina-associate natin yung mga variables or factors na yan sa sales. Okay? Nga pala guys, pag may naririnig kayo sa background ko, pasensya na at may inaalagaan akong mga bata. Doon sa part 4, nakita nyo naman siguro na kung sino yung dalawang bata na inaalagaan ko. Okay? Mamaya, pag nabunot kayo, pag dumikit-dikit sa akin yung dalawang bata na yun, papakita ko sa inyo. Okay? Baby reveal tayo. Okay. To continue. The first na i-discuss natin about associative forecasting is about the regression analysis, okay? Or the regression formula or the linear regression formula. So, makikita natin sa screen natin na the formula is y equals a plus bx. So, ang gulo, di ba? Tapos, yung y natin may kuwit-kuwit pa sa taas. So, medyo komplikado, di ba? So, pag tinignan natin yung legends niya, yung y daw is the value of the dependent variable. Sino si dependent variable? And then a is equal to y-axis interpret, b is slope, tapos yung x natin is the independent variable. Okay? Now, we will use the formula, pero dun sa legend kasi parang ang iniisip natin ay siguro graph to or what. So, linear regression usually uses graphs. Okay? Graphs or linear graphs. Pero pagdating dito sa example na gagamitin natin, we only need the table presented kanina. Okay? Okay. So, another thing here is, since hindi tayo gagamit ng linear, ng line graph, kumbaga, ang gagamitin natin is the formula for B. Okay? Makikita natin dito na yung y is equals daw to a plus b and x. So, yung x natin, given siya na siya ang ating independent variable. So, pwedeng nandun na presented na siya dun sa table. So, ang kailangan natin makuha is both a and b values. Now, nandito na yung formula ng paano natin makukuha si b. Okay? And the formula for getting the value of a. Okay? Mamaya explain ko ano to or paano kinukuha ang value ng b at ni a. Okay? Para ma-solve natin ang linear regression formula, kukunin muna natin ang value ng b using yung formula na nakikita natin sa screen. Okay? So, himayin ko lang yung formula para madali natin maintindihan. Okay? So, meron tayong summation ng kita natin to. Meron tayo dito summation ng x, y. Okay? So, dito pa lang, malalaman natin na bakit kailangan natin ng column ng x and y. Okay? Ang variable kasi natin guys, pag nakita natin to, ay meron tayong value ng y and value ng x. Ginamit natin si y doon sa actual calls, and then yung level of customer satisfaction, siya si x. Okay? So, meron na tayong x and y or y and x. Okay? Hay nako, hirap talaga malaman why si x umalis. Hay nako. So, meron din tayo ditong n na from the previous tutorial natin, alam natin siya si kung ilan yung period na meron. In our case, meron tayong 10 periods. Now, usually guys, pag nakakita tayo ng bar na ganito, itong bar na yan, it denotes mean. Okay? So, mean ni x and y. So, ano ba si mean? So, madaling salita, si mean is average. So, alam natin na kukunin natin ang average ngayon ni x and y. Tapos, meron tayo sa denominator natin na x squared. Hence, meron tayong column for x squared. And meron din tayong mean for x squared. Okay? Kasi ayun yung bar. So, whenever na nakakita tayo ng ano guys, itong bar na ganyan, it means
It means mean. Okay? Corny, no? It means the mean. Yan. Okay? Now, let's try to solve the table. Okay? Again, simple lang naman siya. So, x squared. Kukunin daw natin ang square value ni x. Okay? So, sample. 4.62. So, again, pag squared value, you multiply it by the number itself. So, 4.62 or 4.62 times 4.62 is equals to 21.34. Okay? Okay, next. 4.56 parang ganito, 4.56 squared is 20.79. Okay? So, gawin natin yan pababa. Square lang muna natin itong mga natitirang value na nasa table. Okay? Okay. So, nakompleto na natin yung column natin for x squared. The next thing na gagawin natin is to multiply x and y. Pagsamahin muna natin si x at y, ha? Pero dito lang. Okay? So, x and y na column. So, para makuha natin siya, so, yung 2.5 times 4.62. So, that would be 11.55. Okay? Another try. 2.7 times 4.56 is equals to 12.31. Okay? Okay. So, meron na tayo ngayong value for sa ating x and y. Once na ma-multiply natin yung x and y. Okay? Ano naman ang next step na kailangan natin gawin? That is, since meron tayo ditong mga summation sign, okay? Itong letter E na yan, summation sign. So, kailangan daw natin kunin ang mga summation ng x, y, x squared, and x and y. Okay? So, paano? So, kunin natin muna ang summation of y. Okay? So, ano yung summation ng y? Pag in-add natin siya, bigyan natin dito, summation of y is equals to 36.50. Okay? Pag in-add yung lahat ng nasa y, 36.50. Okay? So, let's get the summation of x. Okay? Again, pasensya na sa sulat. So, that would be 32.9. Then, summation ng ating x squared, meron tayong 118.16. And then, ang ating summation ni x, y is 113.26. Okay? So, meron na tayong summation ni x, y. So, saan si summation ng x, y? Ito siya. Okay? Meron tayong value doon. Yung n, alam natin siya yung period. So, ano sunod? Yung mean daw ni x at mean ni y. Parang,
kunin natin yung mean ni x saka mean ni y. So again, parang average lang siya. So tong summation natin na 36.50, i-divide lang naman natin siya sa n. So i-divide natin siya sa n, which is yung 10 period natin. Same thing sa x, i-divide natin siya sa 10. So 36.50 divided by 10, that would be, ito yung summation ng y natin. So it would be 3.65. Now, ang summation of x natin ay magiging 3.29. Okay? So, nasatisfy na ngayon natin tong mean ni x and mean ni y. So, meron na tayo. Okay na yung numerator. Ano pa kailangan natin? Summation daw ni x squared. So, saan ang summation ng x squared? Ito siya. Yan. Okay? So, again, alam na natin ang value ni n, which is yung 10 period natin. Tapos, ito daw yung last bit of formula natin. So, wag tayong malilito dito, guys, ha? Ang kukunin lang natin dito is yung squared value ng mean ng x. So, ibig sabihin, if ito yung mean natin ng x, ang gagawin natin daw dyan ay kukunin lang natin yung squared value. Okay? At huwag din malilito dito sa taas, tong average ng or mean value ng x and y. So, hindi natin kukunin yung average na itong x and y na column. Ang nangyari dyan is i-multiply natin yung mean ng x at mean ng y. Okay? Mamaya papakita natin sa susunod na slide. Now guys, let's try to solve now yung value ng ating b. Okay? So let's follow the formula. Okay? I hope guys na nakikita nyo yung nilagay kong thumbnail dito na maliit para at least may reference point tayo habang sinosolve natin yung problem. Okay? So sana nakikita natin miski maliit. Okay. So kukunin muna natin yung summation ng x and y. So ito muna. Summation ni x and y, makikita natin na ito ang summation ng x and y natin. It is 113 26. Ganda talaga ko sila, diba? So, minus yung value ng ating n, which is we have 10 period. So, 10 kasi yung existing na data natin based from the table. So, next is the summation of, the mean of x. Yung mean daw ng x. So, saan yung mean ng x? Ito siya, 3.29. So, times, 3.29. And then, yung mean ng ating y, which is 3.65. Yan. So, nakompleto na natin itong part na to, yung numerator natin. Okay. So, kunin naman natin si denominator sa baba. So, meron dito ay yung summation daw ng x squared. So, meron tayo yan sa table. Ito. Summation ng ating x squared. So, this one would be 118.16. So, subtract. Tapos, yung ating n, which is 10. Tapos, is yung squared value daw ng ating mean ng x, which is 3.29. So, ang mangyayari dyan is 3.29 squared. Okay? So, unti-unti natin siya. Next. Ang susunod na gagawin natin ay solve muna natin tong ito. Solve muna natin to. Itong dalawa. Okay?
So, copying muna natin, 113.26 minus 10. So, 3.29 times 3.65. Again, 3.29 times 3.65. Magkakaroon tayo ng value na 12.01. Tapos, proceed tayo kay denominator. Unti-untiin din natin. So, meron tayo dito 118.16 minus yung 10 natin. Now, 3.29 squared. So, yung square value daw ng 3.29. So, ano yung value na yun? That would be 10.82. Okay? So, nakumpleto ulit natin. Next step is gawin naman natin itong dalawang magkadikit. Okay? So, 113.26 minus 10 times 12.01. So, again, 10 times 12.01, meron tayong value na 120.10. Tapos, denominator natin ay so 118.16 minus 10 times 10.82. Again, 10 times 10.82 would give us 108.20. Sorry, 108.20. Now, so simple na yung kasunod. 113.26 minus 120.10 is negative 6.84. Okay? Siyempre, mas malaki yung value ng nasa kanan. Kaya nag-negative siya. So, denominator natin is 118.16 minus 108.20. Meron tayong value na 9.96. Okay? Next is to divide. Okay? Di-divide natin siya. So, negative 6.84 divided by 9.96. Automatic yan since they have unlike terms. Isang negative, isang positive. Negative sa numerator, positive sa denominator. So, pag unlike terms, automatic negative yan. Okay? Pero pag like terms, halimbawa, positive yung numerator and then positive si denominator, so, positive siya. Pag negative si numerator, negative si denominator, positive pa rin siya. Okay? Pero pag unlike terms, automatic yan, negative yung sign. So, 6.84 divided by 9.96 is negative 0.69. Okay? Niround off ko na lang siya sa 2 decimal digit. So, ito na ngayon ang value natin for B. Okay? So, ito dito. B is equals to negative 0.69. So, siya yung ating value for B. Okay? So, nasolve na natin yung isang formula, yung B formula. So, ano yung next step? The next step is to get the value of A. Okay? Nakuha na natin yung B. So, dun sa formula ni A, okay na tayo dito kay B. Tapos, ang kailangan lang natin ngayon is yung mean ng Y. Meron na tayong mean ng Y. Ito siya, si 3.65. Tapos, yung mean ng X, which is yung 3.29. So, masasolve na natin kasi kompleto na natin yung formula ni A. So, sagutan na natin. So, ano ba ang mean ng Y o yung average ni Y? So, ang average ni Y ay makikita natin dito sa side na to, which is
3.65. Now, natatandaan pa ba ang value? Ang value ni B. So, ang value ni B ay negative 0.69. Okay? And multiply by the average of x or yung mean ng ating x, which is, nandito siya, 3.29. Yan. Okay, medyo sumulok-sulok ako, sorry. So, i-rewrite ko lang guys ha, para medyo malinaw. 3.65 minus negative 0.69 times 3.29. Okay, again, nire-write ko lang. Okay, parehas lang yan. Now, let's try to solve. So, katulad nung nangyari kanina, isolve muna natin tong dalawa. So, 3.65 minus, multiply natin, negative 0.69 times 3.29. So, again, multiplication of unlike values. So, parang nangyari sa division kanina, kung unlike values yan, negative automatic ang sign yan. So, multiply na lang natin, 0.69 times 3.29. is negative 2.27. Okay? So, straightforward lang kasi isang linya lang naman tayo dito. So, anong mangyayari? So, 3.65 minus negative 2.27. Magsusubtract ngayon tayo ng unlike values. So, again, ano ang rule sa algebra pagka nagsusubtract tayo ng unlike values? Is, itong nasa kanan natin, nasa right side ng minus sign, papalitan daw natin yan ng sign. So, kung negative yan, gagawin natin siyang positive. Okay? Pero kung yan naman ay positive, gagawin nating negative. So, papalitan lang natin yung sign ng nasa kanan. Now, since meron na tayo niya, napalitan na natin yung sign niya from negative to positive, then we will proceed, again, we will proceed with addition. So, as if hindi siya negative, i-add na ngayon natin siya. So, ang mangyayari niyan sa formula is 3.65 plus 2.27 na. Kasi nga, change natin yung 2.27 sa positive. So, ang value ng ating A is 3.65 plus 2.27, 5.92. Okay? So, may value na tayo para kay A. Okay? So, ayan. Nandito na tayo sa slide wherein tatry na natin isolve yung linear regression formula. So, sa pagkakatanda natin, ang value ng ating A is 5.92 plus yung value ng ating B, so that would be negative 0.69. Okay, so nandiyan yung dalawang value. So ano ngayon tong si X? Sino ba si X? Sino ba ang X mo? Si X is not necessarily yung value na nasa table na to. Okay? Yung nasa column na to. Okay? Wala dyan yung hinahanap natin na value na X dito. Kasi yung X dito denotes the level of customer satisfaction. So, variable siya on the formula. Okay? Now, so any numerical value ang pwede mong ilagay kay X. Kumbaga parang target mo. So, let's say na ang gusto ni program manager, makakuha ng perfect score, which is excellent. So, ano ba yung score nung excellent na yon dun sa level of satisfaction natin? So, pag binalikan nyo yung level of satisfaction dun sa example natin kanina, so that would be
5. So, parang ito yung target ngayon ni program manager. Makakuha tayo ng score na 5 for the next period. Now, ano si Y? Yan. So, kung ang target natin is CSAT, yung sa mga call centers, na yan, sa CSAT, Customer Satisfaction. So, kung ang target ni Program Manager is makakuha ng CSAT level 5, ilang calls kaya ang target nila? Okay? Sa ilang calls kaya, pwedeng makakuha tayo ng CSAT value na 5. So, pino-forecast mo, para ako makakuha ng CSAT level na 5, ganito dapat yung number na calls na pumasok sa kumpanya ko. So, pagka lumalapit na dun sa score na yon, ibig sabihin, sa calls, number of calls na yun, ibig sabihin, lumalapit ka na din dun sa target mong CSAT level. Mamaya explain ko. Solve muna natin to. Again, tong 5 na to is the value of X na ibinigay naman na value ng program manager. Okay? So, para makuha natin si Y, which is yung number ng calls, 5.92 plus, again, unlike signs or hindi magkatulad na sign, somatic, negative siya. So, 0.69 times 5 is negative 3.44. Okay? Now, next, 5.92 plus negative 3.44. So, since addition yan, there is no need to change the value. Okay? So, ang gagawin natin dyan is to subtract. Okay? So, parang nangyayari, 5.92 minus 3.44. So, parang ganun yung mangyayari dyan. So, 5.92 minus 3.44, we have a value of 2.48. Now, since unlike signs, sa addition naman, ang rule is, kokopyain mo yung value ng mas mataas na number. Now, since mas mataas ang 5.92 kaysa sa 3.44, ang sign nitong 5.92 is positive. So, positive 2.48 to. So, kung baliktad naman siya, halimbawa, negative 5.92 plus positive 3.44, ang mangyayari niyan is, since, kunwari, negative to, negative 2.48 naman yung sagot. Okay? So, eto na yung value ng ating Y. So, ano ba ang ibig sabihin nitong 2.48 na actual calls natin? So, remember guys, it is in thousands. So, kung sinabi ni Program Manager na ang gusto ko, ang CSAT value natin, ang CSAT natin, makakuha tayo ng 5. Okay? So, excellent or delighted daw ang CSAT value ng 5. So, ang target ko for the next period is may pumasok sa Pitik Call Center na 2.48 or since in 1,000 siya, sinasabi na once na nakakuha next period ng 2,480 na calls, makakakuha daw tayo ng CSAT value na 5. Okay? So, yun yung ibig sabihin nun. So, in-establish niya yung relationship ng CSAT value na target sa number of calls. Okay? Buti pa siya naka-establish ng relationship. Yung iba naman, nasisira yung relationship. Ito naman ang challenge ko sa inyo, guys. What if si Program Manager nag-play it safe? Parang sinabi niya na, masyado yata akong mayabang kung yung Pitik Call Center is ang CSAT value niya is 5. Masyadong mayabang. So, what if kung ang CSAT value na target is 3.5? What if kung ganyan? Ilang calls
ilang actual calls ang kailangan niya for the next period. Okay? So, try nyo paano, ano yung mangyayari. Okay? Yun yung challenge kong una. Pangalawang challenge, what if, pag pinagpalit ko si X at si Y, meaning, yung Y natin, instead of actual calls, siya si level of customer satisfaction. Ano kaya ang mangyayari? On what value would you arrive at? And then, what if kung si X naman natin is the actual calls? May pagkakaiba ba? Okay? So, parang pagpapalitin natin yung column. Pero yung Y and X stay siya dyan. Okay? Try nyo rin tong challenge na to. Okay? So, practice yun. At ayun na nga guys, natapos din tayo dun sa ginawa natin, no? Medyo mahaba siya, pero masaya naman siyang gawin. Ang advice na lang dun sa gagawa nito, medyo tricky kasi yung pagkakasunod-sunod ng process ng ating mga formula. So, careful lang tayo dun. Sundan nyo na lang na maigi yung tutorial, okay? Again, practice lang din. Yun. So, wala ba talaga kayo napansin na bago sa akin? Hindi mo wala nga pang kakaibang tabos natin ngayon, di ba? Kaso nga lang, nung tinitignan ko siya, parang ano yun? Parang singkamas. O kaya sibuyas yung itsura ko, di ba? Yun. I do hope guys na na-satisfy kayo. Although, miski ako, I admit na medyo hirap din ako dun sa process natin ngayon. Okay? There are times na nalilito-lito pa rin ako dun sa process ng pagsasolve ng formula. Okay? So, I suggest na you keep on practicing. Okay? Hanggang sa makuha nyo yung formula. Okay? Now, nga pala, bago ko makalimutan, I would like to congratulate, I don't know kung mapapanood nyo to before or after na ng ceremony, pero for the batch 2020, especially to my advices, kaya ako ipopost to ngayon. Ipopost ko muna or titigil ko muna, gusto ko makita nyo yung mga advices ko. Okay? At ayoko magbanggit ng pangalan kasi baka may makalimutan ako, magtampo pa. We used to be frightened and scared to try the things we don't really understand why. We laughed for a moment, then start to cry. We were crazy. Now that the end is already here, we reminisce about old yells and cheers, even if our last hurrays were never clear. It's not the end of everything. I may be miles away, but here is where my heart will stay with you, my friends, with you. Yung routine ko, 'di ba? So, if I have satisfied you, like yung sa PT call center, na-satisfy ko kayo dun sa video, please do like my channel. And tingin nyo is makakatulong to sa iba. And now, if you want to help to expand my channel and hopefully help me too, please do share it to others and ask other people to share also the channel so they could subscribe to
the channel. So, kung meron mga bagong subscriber dyan, so I would like to greet you guys and welcome to my channel. Okay? Stay safe during these times and always chill. Okay? School bubble.